Alden! 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 Alden here! Hi, Alden! Alden! Thank you! Thank you, Alden! And Alden Richards is here, joining us at the Junior Gala 2025. Thank you so much. It's so nice to get on with Wala na sa The Voice yung ano, SP, Sakit sa kapila po, okay na po. Next year start ng pilot. King of Dimples. Oh, so Alden, tell us about this look. Is it like a velvet suit? Oh, Yeah, this so- is a different fabric. Yeah, so Go this ahead. is styled by Melville C. and Maita Bello of Studio 24C. Pares kami ni Martin actually. Oh, nice. Same team. So this is a Brunello Cucinelli custom suit. Ah, taray. And I'm wearing Bulgari for my watchwear tonight, which is an Octo Finissimo. And of course, Oh, the shoes. for the past 4 galas, lagi ako naka-Christian Louboutin. So Louboutin yan. Kita naman. Wow. Iba Grabe, naman no? talaga. Always. Iba Loyal naman tayo. talaga. I think actually zooming in on this color, it's kind of like an espresso Like a brown. dark It's almost chocolate. like a dark Yes. chocolate Blood, brown. medyo blood nga And I ang see style niya. blood detailing. Blood velvet. So it's a very nice, Grabe. surprising How about your detail. hair? This is a different Yes, hairstyle. HMU by Steven Deloso. And of course, my hairstylist for tonight is RB Matibag Jr. Yeah, aka Ate Melody. So, yeah, I mean, sila pa rin, consistently for Yes. the past 4 galas. Ay, ito talaga. Galas, Pwede naman ghost. It's tomato. Tomato, tomato. Okay, so sila lagi yung glam team ko for this. Wow, okay. Alden Richards, congratulations on like Ako naman na the recent No, achievement. kidding. Sige, sige. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ang tanda ng pagmamahal. Ang symbol of love ng Kathden mga kasembreros ay suot-suot naman ni Sir Alden mga kasembreros yung parang brooch niya na ring mga kasembreros or sing-sing. Correct me if I'm wrong, parang ngayon lang kasi nahilig si Sir Alden sa ganito and alam natin yung kwento, no? Kasi si Ma'am Catherine ay may ganito rin. Si Ma'am Catherine dati pa talaga na merong ganito, na parang ano siya. So parang Sir Alden nagpagawa ng kasing hugis talaga mga kasembreros nitong parang sing-sing na parang ano siya, minodify talaga mga kasembreros. Siguro hinanap niya talaga at saka nagpagawa mga kasembreros para sa kanang syempre no, sa kanilang pag-iibigan mga kasembreros, Mr. and Mrs. Fulkerson. Babash naman ako ng mga nega dito. Try mo na. So, ang kulit ni Sir Alden dito, no, sobrang gwapo. No, ang buhok niya dito para siyang Bong Revilla looks dati na parang yung buhok niya. Parang may konting nakalugay sa harapan mga kasembreros. So, parang ano siya, no, parang yung sa buhok niya ha, parang dirty looks na style. Sa atin kasi dirty lang. Walang looks. Pero sa kanya sobrang poging-pogi at saka sobrang elegante si Phenomenal Box Office King. So natatawa ako dito sa yung parang, di ba, sobrang daming camera, ganyan, tapos ubos na yung time niya para magpa-picture dun sa harap. Sabi rin, andyan na yung bus nyo.
Andiyan na yung mga boss nyo kasi nga paparating na yung mga boss na kumapa next in line mga kasembreros na magpa-picture at saka bibidyohan nga mga kasembreros. So sobrang kulit talaga ni Pops Alden dito mga tapos yung arrival niya talaga, no, talagang iba yung presence niya. Phenomenal box office king talagang sa kotse niya, diba? Sa kotse pa lang talagang grabe, no, pagkadating niya. Medyo last na siya napalingon mga kasos kasi nga nagmamadali rin siguro kasi 7:15 ang call time, so siya ang sa mga finale talaga na darating mga kasembreros, no, kasi ang mga malalaking isda at saka syempre multimedia superstar yan, talagang panghuli, no, save the best for last mga kasembreros. Ganun siya mga kasembreros. And then yun nga, no, sobrang daming ganap. Si Ay yung si Ma'am Ay de las Alas, yung sobrang nakukulitan ako sa dalawang to. Yung magnanay ay grabe nilaro nila ang camera mga kasembreros. So and sila Sir Carlo Katigbak andito rin kagabi, no, yung mga bosses ng ABS-CBN at saka ng PBB, of course, no, Showtime. Si Ma'am Cory Vidanes, no, si Direct Lauren Jogi. Tapos sino nga ba itong isang to? Hindi ko na nakalimutan ko mga kasembreros yung isa. Si nakalimutan ko po, sorry. And then si Ma'am Heart Evangelista ang kasama ni Sir Alden, no, sa upuan mga kasembreros. Tapos nakatuwa kasi after ng GMA Gala ay parang pumunta sila sa birthday ni Sir Dingdong Dantes, no, parang may pakain after kasi parang parang nagkakulangan ng pagkain mga kasembreros, kaya nga sina Ma'am Barbie Forteza at saka sina Jameson Blake na may issue ngayon na parang hindi naman issue, parang napabalita na sila na, no, kasi na-spotted na naman sila na kumain sa McDo mga kasembreros na magka-holding hands habang naglalakad mga kasembreros. So yun, tapos parang nagkakaubusan na kasi sina Vice Ganda, parang kumain din sa McDo, pero siguro hindi man nagkaubusan ng pagkain, siguro lang parang choice nila kasi di ba si Vice Ganda at saka si Ma'am Barbie Forteza parang endorsers yata sila ng McDo, so malay nyo baka inimbitahan sila dun sa branch na yun para kumain after ng gala, no, kasi nga endorsers sila mga kasembreros. Tapos yun, yung arrival ni Sir Alden, tapos yung nanalo yung award niya is Hall Famer, no. Tapos yung face card, parang face of the night of the GMA Gala 2025 ay si Charlie Fleming. So walang duda kasi si Charlie Fleming talagang ibang klase, no. Parang simple lang yung kanyang damit pero sobrang ganda, no. Parang mga paru-paro mga kasembreros and so on. So naisingit ko talaga yun, no. Kasi sobrang ganda mga kasembreros and sobrang proud Bisaya, no, kasi Bisaya din siya. Tayo ay taga Davao din, no, so talagang proud Bisaya. Si Esnir nanalo rin siya, no. Maisingit ko lang, si Esnir ay parang show stealer kasama si Ma'am Carla Abellana mga kasembreros. So madami na yung mga Bisaya sa si Little Kuya Kim na lang hindi tayo invite eh. Hindi tayo invite sa GMA Galang, kapal ng mukha. Hindi, pinapataka ko lang po kayo mga kasembreros. Pero yun nga, no, we're dreaming na kahit ibadita lang tayo sa GMA or sa ABS-CBN. So wala namang masama siguro na mangarap mga kasembreros. So yun po, no. And then next item natin, so yun, no, talagang ito ay parang full version na lang, no, ng ganap kagabi mga kasembreros. Sister RV Matibag, of course, no, yung gumawa ng parang yung design ng kanyang damit mga kasembreros, and then yung kanyang hairdo and so on. So matagal na niyang no, nakatrabaho si Sir RV Matibag at saka si Ma'am Catherine naman si John Valle and so on mga kasembreros. So ayun, talagang ang successful ang GMA Gala Night 2025 mga kasembreros. And natatawa ko dito kasi parati niyang doon interview siya, nalilito siya sa gala or gala. So sabing gala, sabi ganun ni so pwede naman kasi actually yung dalawa, no, gala and then gala.
So parang data na pwedeng ganun mga kasembreros. So depende sa school. The joke lang. So pwede po siyang pareho mga kasembreros na pronunciation. And then ito, last item natin. So in-interview din sila dito na about sa parang loyalty nila sa Belo, why he chose and why he wanted to be forever sa Belo mga kasembreros or sa Belo. Kay Ma'am Vicky Belo nga mga kasembreros, no. So yun talagang loyalty talaga sa parang loyalty matters talaga sa kanya mga kasembreros, no, sa GMA Network. Talagang loyal din siya mga kasembreros. So loyalty is very important kasi tumatanaw ka ng utang na loob mga kasembreros. So ayun po, no. Alright, so actually sa ating Kathleen items ha. Pero abang-abang pa kayo kasi meron tayong items mamaya para kay Ma'am Catherine din mga kasembreros. So team panatag tayo kasi sa lahat ng special events nakikita ko talaga itong sing-sing. Tanda ng pagmamahal ng Kathleen mga kasembreros. Sa mga special events ni Sir Alden talagang sinusuot niya talaga ito, no. Maliban dun sa relo. So mamaya may mga pasabog din tayo dun sa may relo na yon na na-mention ng ibang mga ABS-CBN reporters. Alright, so na po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Today is August 3, 2025. Blessed Sunday po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Gaya ng Bituin. Daniel 12:3, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, yung heavens or yung skies, and those who turn many to righteousness, sa katarungan, like the stars forever and ever. Grabe, no? Kung kaya ang title po natin ay Gaya ng Bituin. So like the stars forever and ever. So ito yung kumaga pa ang tao pag pumunta at gumagawa ng katarungan, ng righteousness, ng katwiran, ng tama mga kasembreros ay kagaya po sila ng mga bituin mga kasembreros forever and ever. So hindi siya temporary, no? Kundi ang Diyos dito kaya propetang Daniel ay nagpaalala na yung mga taong yon, yung mga gumagawa ng tama, yung hindi madaya mga kasembreros, yung mga fair ba, yung mga patas mga kasembreros sa buhay ay kumapainahil tulad sila sa isang or sa mga bituin mga kasembreros sa kalangitan na kung saan ay lumiliwanag, no? Nagiging radiant, nagiging maningning na bituin mga kasembreros sa kalawakan. So ang verse na ito, no, ni propetang Daniel mga kasembreros sa Old Testament ay reminder po sa atin dito na merong impact, no, yung ating actions sa mundo, sa tao, sa paligid natin, especially sa family. For example, ang isang tao ay adik sa sugal, no? Ang pamilya niyan, ang asawa, ang anak or kapatid, magulang, mga kasembreros, lahat ng tao sa loob ng tahanan nila ay damay, no? Kunwari, nutusan mo na ganito o dahil adik sa sugal, so nandun na lang parate, at saka kung adik sa online games for example, so hindi mo sila mautusan. So yun ang sinasabi dito na may impact kung ano yung ginagawa natin. Kung tayo ay matapat, kung tayo ay matuwid, may impact po yan mga kasembreros. So kung tayo po ay gumagawa ng masama, so kasing dilim natin mga kasembreros ang gabi, habang ang mga taong gumagawa ng matuwid at katwiran at mabait, no, yung mga taong nauutusan, masnurin sa magulang, mapagmahal na kapatid, mapagmahal na anak, magulang, etc. ay sila po ay kasing liwanag ng between mga kasembreros. And sabi ito, just like stars that illuminate the night sky, no, individuals who guide others towards goodness and righteousness leave a lasting impression that shines bright for eternity. Grabe, no? Kasi kapag ikaw ay tagaturo ng banal na kasulatan, so hanggang ngayon, kunwari, nagtuturo ka ngayon, tapos pinagpatuloy mo hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. So yung mga naturuan mo na yon ay magkakaroon yun sila ng desire din, no? Na legacy ba na naiwan mo sa kanila na sila rin po ay magtuturo. So parang ganun siya mga kasembreros. That's why eternal yung kanyang impact mga kasembreros kapag lalong-lalo na kapag salita ng Panginoon ng atin pong itinuturo. It emphasizes ng verse na ito the importance of being a positive influence and leading by example in our interactions with others. So sa buhay ba natin na nagkaroon ba tayo ng mga instances or circumstances na kung saan ay may ginawa tayo and then nagkaroon ng impact sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating mga pamilya and so on. So ang verse na ito ay nagsispeak, no, question
and speaks to the future glory of those who lead others to righteousness, no? Yung mga kapag mas maraming tao ang nagli-lead or nag-guide para sa katwiran, sa katarungan, ay mas marami din daw po ang impact at saka mas lasting ang impact ito mga kasambreros. So paano ba tayo mag-shine, no? Kagaya ng between mga kasambreros na kumikinang sa eternity, until eternity mga kasambreros. According to the verse, shining like stars for eternity is directly related to leading many people to righteousness. So sila yung kung kaya sasabi natin parati na napakahalaga na kung ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, dapat alam mo ang salita ng Panginoon. Kasi hindi mo may tuturo ang salita ng Panginoon kapag hindi mo alam ito, no? Kasi nga, you cannot give what you don't have. So, definitely, if you don't have the knowledge of the Word of God, you cannot share it to your children, to your siblings, to your husband or wife in general, mga kasamaras. This implies that one can shine like stars by choosing to lead a righteous life and by helping others to do the same. So, yung pagtutulungan talaga, number one yun. And yung unity, ay isa rin yan sa spirito ng Panginoon, mga kasambreros, na dapat maghari po sa ating loob ng tahanan. Kasi ang pamilyang watak-watak, yung pamilyang yung hindi watak-watak na kasi may mga, for example, nag-asawa yung anak mo, nag-asawa yung kapatid mo. So, iba po yun. Yung watak-watak ba na kanya-kanya, na may hidwaan, may inggitan. So, yun po yun mga kasambreros na masamang example. Living a life in accordance with moral and ethical principles and encouraging others to do the same allows one to radiate a light that can be compared to the brilliance of stars. Grabe, no? Hindi lang artista, hindi lang influencers, hindi lang mga celebrities, mga kasambreros, actors or actresses nagniningning, kundi you can be a star, you can be radiant, you can be nagniningning na between in your own way, kahit na sa loob ng tahanan, sa trabaho, sa paaralan, or kung saan man community or circle of friends na meron ka, mga kasambreros. Kasi parang yung napanood ko na na kunwari isa kang mananampalataya ni Kristo, yung spirit mo ang lakas, no? Pag dumadating ka doon sa mga nagtitipon-tipon kunwari sa isang mesa na pinagchichismisan yung kung mali yung ginagawa nila, kunwari nagchichismisan sila, mga kasambreros, ng kung ano-ano, tapos pagdating mo tatahimik yan sila because yung spirito mo na mananampalataya ni Kristo, mga kasambreros, na ayaw ng mga kung ano-ano mga masamang agenda, ay mas malakas kesa doon sa mga spirito ng mga gumagawa ng mga kung ano-ano, mga kasambreros. So, literal na nangyari yan kasi, di ba, for example, dyan na si parang ganito, parang ma-intimidate sila or sila, mga kasambreros, mahihiya sila na kung nandyan ka na mabait at saka timid at saka faithful sa Panginoon. Nakikita ba yung glory mo? Nakikita yung glory ng Panginoon sa life mo through your actions, the way you speak, no? Ganun, mga kasambreros. And yung ito po, yung verse nito, mga kasambreros, na yung mapa-reminder ni Prophet Daniel sa atin, mga kasambreros, Daniel chapter 12 verse 3. Ay reminder po sa atin, no, ang bawat galaw po natin dapat ay nakikita po yung pagiging anak ng Diyos sa atin. So ang verse nito nagsasuggest na yung mga nag-lead or namumuno ba sa mga tao para yung simpleng mo lang, invite mo sa church, for example, or invite mo sa Bible study, o mag-encourage ka na, mag-post ka na yung salita ng Panginoon, na we should love one another, we should be united, we should have peace with one another, and let's humble ourselves, for example. So, yung mga ganong spirit ba, especially yung mga spirits ng Panginoon, be patient, love, joyful, kind, gentle, etc., mga kasambreros. So, po yun, basta related sa Panginoon natin, mga kasus, at sa kanyang salita, ay we are encouraged, no? Ay encourage po natin ang bawat isa na gawin iyon, mga kasambreros. We must strive to live a life of righteousness, lead others in the path of to righteousness, and leave positive and lasting impact on those around us, to shine like stars for eternity. We can ensure that our light continues to shine brightly long after we are gone by embodying virtues such as kindness, compassion, and integrity, and actively working to spread light and goodness in the world. So, ganun, mga kasunod, gaya ng mention po natin kanina. So, let's picture ourselves as a beacon, no? Tayo pa example. Kung hindi tayo bad example, kapag minention yung pangalan mo, si Alberta, si Roberto, si ganito, ganyan. So, yan, mabait yan. No? Talagang masunurin, mapagmahal na magulang, mapagmahal na anak, mapagmahal na asawa, and so on, mapagmahal na kapitbahay, no? Mapagmahal na kaibigan, and so on. So,
kung pa yung light ba, kung pa nagre-radiate mga kasembres ang ugali ng Panginoon, ang trait ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung pag sinabing, si Alberto, ano yan, bungangera, ayan, chismosa, ayan, talagang madamot. Yun. So, hindi dapat ganun mga, that is why we choose to be righteous, no? Yung ating gawi at ang ating mga ugali, mga kasembrers, by the word and by the grace of God. Alright, so let's shine like a star, mga kasembrers, gaya ng bituin. Alright, so naman po sa ating Word of God, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at radiance, no? Glory at saka kabutihan loob na nagniningning at katarungan, katwiran, righteousness na gaya po ng bituin. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembrers, and paalam po. I love you.